Ito na, ilabas na natin mga credentials natin, progressive credentials natin. Of course, good updates. Akbayan is back in action and that opens Congratulations! all sorts of possibilities. Yun. Salamat. Congressman Percy, di ba? Congressman Yes. yeah, Congressman Percy, Yes. congratulations. And Okay na ba sa House? Nag-ano na sila speaker? Oo, hindi nag-out ko alam. na. Nag-out na kay Nag-vote Speaker na! tsaka kay Kimbo. No? Wow! Oo, Congrats! nag-out na, no? Congrats! Kala nga namin di aabot eh, pero umabot, no? Paano? Ngayon na yung last session day eh. Pag hindi umabot today, sa November 4 na yan. Pero buti umabot. Galing. Very good. So congressman na. What's the full name Oo. ulit nung first nominee? Sorry. Percival Sandanya, the first openly gay president of the UP Student Council. Wow. So yan, Congrats! talagang kanyan. Openly Talagang certified, openly gay, hindi kinakahiya, no? Hindi katulad hindi katulad ng mga iba diyan. Yun. Ronald, Congratulations! tapos na tayo sa episode First 4. Episode 5 na po tayo. Yun. So this means, 'di ba, yung for the next election, kasi naiwasan yung dalawang magkasunod na talo, 'di ba? So yun yung Yes. isa pang ano doon, no? Yes. Yung isa pang importante doon. Ito, nakanta yung talo. So both Riza and Akbayan is alive and kicking, di ba? man, Tapos Ronald, nandyan pa itagdag mo does pa that si say something? Chel Jokno. So very good. Ronald, does it say something? Is this an ultimate vindication? Of course, Ronald, we know you. I mean, you're one of the OGs, right? Is this a vindication na habang talo mga liberals, hirap na hirap yung mga makabayan block, etc. Mukhang 1-2 punch ang Riza and Akbayan ngayon. Well, yes, no? At Wood. maganda ito going into 2028. Yung last term ni last term ni Risa as senator, no? So may katulong siya. Kung sakaling wala siyang makatulong sa Senado, kung sakaling hindi manalo yung opposition slate, ay at least may kasama siya sa House. So halimbawa, maganda yan eh dahil halimbawa kung maglalabas ng bill, halimbawa yung Akbayan sa House, at least merong magka-counterpart sa Senate, no? Mahirap kasi kung yung panggagalingan ng bill ay walang Akbayan. No? Kaya ngayon medyo wasn't Percy the maganda chief yung of team up. staff of Riza? Wasn't Percy the chief of staff of Riza? Ay, hindi. Hindi siya. He worked, Si diba? Rafi Albert ang chief of staff ni Risa. At some point, Percy worked in office of Riza, di ba? I'm not too sure. Pero si Percy nag-work yan sa Congress kay ETA. Kay ETA pala. Yeah, Sorry. Kay ETA pala. Kaya si ETA nandun sa oath-taking. Yes. Kanina, Basta pang no? OG yan. OG. Yeah, The best yan. But I mean it in the best way possible. Mark, speaking of party list, of course, this is something you have been pushing for. See, I give credit where credit is. For the past 2 years, si Ronald Llamas, talo mo siya dun sa argument niya kasi si Ronald said, no, anyway, eto na, Mamamayan Liberal, what do you think about it? I'm not sure about the name, to be honest. I mean, Mamamayan Liberal doesn't sound to me the most... Ako, I like it. Sa akin, in terms of kasi may dual may dual ML. Diba? Na parang Mobile Legends na martial law. Na merong ganong parang So, sa akin okay lang. Tapos nakita ko yung bagong logo. Decent naman yung bagong logo. Pero sa akin, it's a chance for Leila to get elect. Para at least, kasi for senator, medyo mahihirapan talaga. Napakasikip. Yung mga kasama nga niya, nahihirapan na. So, at least it's a chance for her na ma-elect ulit doon sa Congress, and sa akin mas maraming voices for the opposition. It's much better for the country kasi mas paano ko ba sabihin? Hindi yun, mas may check and balance, mas napipiskalize. Balance, yeah. Good point, very good point. What else do you like about this? Before I go to Ronald, I think Ronald also has his own strong opinions on this. In terms of yung mga positioning, in terms of the pictures pinost ni Senator De Lima with other great folks of the party list, in terms of branding, what do you think they should do? How can they be more massa friendly, if I can put it that way? Hindi yung
opposition talaga, yung base talaga nila. Yun talaga ang i-work. Of course, yung liberal meron pa rin naman siyang ground ano, 'di ba? Yung kanyang mga sa mga iba't ibang mga probinsya, mga iba't ibang mga kalyado doon. So they can tap on that. Gusto ko din idagdag aside from of course like Akbayan, mamamayang liberal, kakatapos lang din ng Congress at lalaban din uli yung party list ng Magdalo with Congressman Gary Alejano, yung first nominee. So, isa pa yung another possible din na na syempre nalalaban din and kumaga aligned doon sa mga principles ng good governance na pinupush ng opposition. Sa akin mas okay. Sa akin okay yung mas maraming choices, mas maraming pwedeng pumasok, kung pwedeng pumasok lahat, mas maganda. Ako kasi medyo I've been vocal din naman dito. Medyo hindi ako ganun ka approve doon sa block ng Makabayan. So mas gusto kong yung nagfi-fiscalize, yung nag-aano is coming from the party list that I mentioned. So yun naman yung personal ko. So sa akin mas okay na yun na makapasok sa Congress, ML, Magdalo, Akbayan, maybe 1 or 2 seats. Yeah. So kay Senator Risa din, it's a Tsaka Cheljok, no? great way din for her nga Cheljok, na Cheljok, kung si Chel, di ba? Kung ano man decision niya, kung senator or party list, pwedeng jumping board ngayon. Like I said, how he will run circles around the other congressman sa House. So it could be a jumping board just in time for 2028 kapag bababa na si Risa kasi term limit na. So di ko alam kung anong choice niya, kung senador ba o party list, pero kung mag-party list siya. Di ba, ang taas ng profiles ng mga congressman ngayon, di ba? Household name na sila Abante, Luistro, like all of these people. And then household joke time na lang yung ibang mga kaldero. Like the clown show is in Senate now. The serious stuff, a lot of that is in Congress right now, right? I mean, di ba Ronald, medyo gwapo na yung Congress ngayon in terms of yung quality of hearings, medyo hindi na katulad dati na, I mean, it's still a problematic institution, no question about it. But parang there's a bit prestige na ngayon to be a congressman na siguro wala dati dahil sa mga alam na natin. Well, medyo may kaunting redemptive features yung Congress ngayon, especially with the first of its kind na quad hearings, no? Whether that can be sustained, I doubt it. Dahil congressmen will still be congressmen, traditional politicians will still be traditional politicians. Some may be exceptions, like si Congressman Luistro, but others have been there since forever. So I doubt kung magbabago sila. Ngayon lang kasi ay medyo flavor of the month to be In a to be sense this okay, Rona, I mean it in a sense that kung naging congressman ngayon si Percy and the congressman si Chel, mga ganun, they can shine. Diba? Na hindi lang sila malaki yung platform. Yeah, mas Mark, exactly. Go, Mark. The platform is bigger now. Exactly. Go ahead, Mark. Yes. No, in fairness, in fairness efforts ni Speaker Romualdez, yung Congress TV, na yung regular na press con ng mga congressman, iniikot-ikot, tapos yung mga young guns, yung sa mga young guns, kumaga karamihan doon mga political dynasties, pero merong mga ilan na for example sa One Rider si Congressman Rog Gutierrez na who is also very promising na bata pa pero ang galing pag sa mga hearings and sa mga magsalitang malumanay magsalita. So, merong mga nagsha-shine na mga deserving naman katulad ni Congresswoman Luistro. Young blood. Zia, Congressman Zia, good friend. Young gun. Magaling from Mindanao. Oh, yun. Yan na bata rin na magaling, spokesman ng Marawi reconstruction and all before. Ikaw Ronald, ano ba sa tingin mo, what should the liberals do na medyo mag-work dito sa kasalukuyan na sitwasyon? Kasi mahigpit din ng party list. It's not gonna be an easy fight too. Kalaban mo, daming trapos na kunyari. May contractors party list na, may I mean, this is crazy. Well, yung una ay yung positive dito ay mas malaki yung chance ni Laila na maging kongresista kaysa maging senador. So, yun yung positive dito. Pero at the same time ay si Laila kasi yung one of the few
na pwede sanang unifying sa entire opposition. Kahit yung mga magkakalaban na party list. Ang weakness kasi ng party list system, you will all be competing for one vote. No? So, mag-aagawan kayo. I can imagine, halimbawa, yung mga ibang mga chapters ng Magdalo, ng Akbayan, ng Bunyog, no? Ng Sanlakas, etc. May gravitate towards mamamayang liberal because of Laila. Because of Laila. Dahil si Laila parang Mandela, no? At bilang parang Mandela, she could have been a unifying figure sa lahat rather than isa siya among the different party lists who will be competing with each other, no? Yun yung medyo hindi masyadong positive. Ikalawa, halimbawa, nung pinaglaban namin yung party list system nung 95 to 98, nung naaprubahan niya nung 97, ang kasama namin dyan, dalawang stalwarts ng Liberal Party, si Senator Bobby Tañada, si Edsel Lagman, no? At kasama sa ethos ng party list ay marginalized sectors. Kaya yung first 3 to 4 elections ng party list, bawal talaga yung mga established parties, no? Ang problema dahil sa judicial legislation ng Supreme Court, nabago yung ethos. At medyo na-bastardize na ng husto na kahit sino na pwedeng sumama, no? Mga local governors, mayors, nagtatayo ng mga party list, senators, etc. No? Kaya halimbawa, kahit ngayon, kahit pwede na, yung mga established parties ay hindi sumasama. Lakas NUCD, Nationalist People's Coalition, NUP, no, Nationalista, etc. Dahil siguro nag-hesitate din sila, nakakahiya dahil malalaking partido na sila, papasok pa sila sa party list. Baka yun ang maibanat sa Liberal Party. Interesting. Established party na kayo, Yeah. naging ruling party na kayo, bakit makikiagaw pa kayo dun sa ibang mga tunay na marginalized parties dito? Good point. Lalo na dalawang what if yung mga representative dalawang stalwarts ng Liberal Party, yung nakasama namin nung simula, no? O pwede naman nilang i-brand in a different way na hindi liberal, no? So, bakit kailangan eksaktong liberal? Gusto ko din dagdag, Richard, may dagdag din ako kasi baka makalimutan ko din. Yung maski yung partido nila Yorme, yung Aksyon Demokratiko, nagkaroon na din ng sarili, action dapat. So yung anak ni Raul Roco will be a nominee doon. So meron na din yung action na party list na parang itong sa liberal din, na meron na ding sarili. Yun. Pero ang number one nominee doon si Secretary Nani Braganza. Yes. So yun. So meron din yung kahit yung action, yun yung number one. Pareho sila ng liberal, ganun ding direction yung Senate. Pero may point nga naman si Sec Ronald. On that note, thank you very much. I think we covered a lot. It's almost 12 midnight. May mga tao pa nag-join sa atin from Australia and all. Medyo 2-3 a.m. Matulog na kayo. Lumalabas na yung iBags natin. Thank you so much. May nagbabash pa sa'yo? May nagbabash pa sa'yo ng mga pink? Ang magbabash lang Twitter, to be no offense, but I think people yung mga campaigns ba, Richard, tingin mo, parang yung sa party list na susuportahan, paano kaya yun? Yung mga diehard ka-campaigns. Meron kasing party list din yung kaya natin eh. Ano yung party list na yung partido ni Bam Aquino, no? Party list din yun? May party list din yun. So, hindi ko alam. Yun, no? So, part yan ng Pink dahil si Bam ang secretary, ang campaign manager ng Pink ni Lenny noon, no? So, yun. Yung Bunyog sa Bicol, Lenny yan, pero may party list din, no? And others, no? And other party list. So, yung kay Guanzon, yung naharang ng Supreme Court ng COMELEC, no? Kung din yun, Pink din yun, di ba? Nakabitin pa yun eh. Kung ano bang kung papayagan ba yun. Ito talaga yung ayaw ko, Richard, sorry yung kay Guanzon. Kasi si Guanzon, di ba, pagka panalo, unang linggo pa lang, may picture kagad sila ni Martin Romualdez. Kumbaga, kakampings yung bumoto sa kanya, unang linggo, kasama kagad ni Martin na ganun-ganun kagad. Pero yun, sorry. Ayan. Gusto mag-shoutout din ako bago tayo kasi yung Kamanggagawa party list. Ayun. Yung
yung TikToker na ano, yung sinasabi kong malakas. Yeah, may magpa-party list din siya eh. So, Oo. shout out din kasi baka makalimutan ko 'di ba sabihin party list yung topic. Hindi ko sila binabate. Yung Bunyog, vlogger din yata yung #1 nominee niya eh, si Ricky. Mm. Oh. Si yung may Enzo, si Enzo Oo, si siya ba yun? Enzo. Si Oo. Enzo Recto, Tumagotog. ayun. Na-meet ko siya nung atin to na paglalayag mo siya. Yes. Na-meet personally. Mm. Yun. So, much. yung Ay, party fantastic. list na lang ni Richard Haydarian ang hinihintay natin. Yung party list ni 0.6% Richard. RRM. Pero gusto ko yung Volturi, yung judgmental, yung party list natin. Looking down at everyone else, mga trapos and all. Diba? Salamat guys. Thank you so much for the fantastic discussion. Salamat. I really appreciate in fairness, the comments are passionate and all, but supportive naman. Tayo daw ang OG Diaz and Christopher Fermin ng Philippine politics. I'll take that as a compliment. Thank you so much. Next week, filing na. Filing na next week. So filing live na. coming from, diba? Coming from live. On that note, thank you very much, guys. Talk to you soon. And next week, balik tayo ulit. In studio, we'll be together. And we're working on Lord De Vera, among others, as our guest. Hopefully, Mark, we can also arrange some of the people running for office. I'm sure. Yun, pwede ko makakabardagulan yun, si Lord. Lord, yeah. On that. And we need to learn humility. Mag-meditate tayo. I think Lord De Vera, fantastic. Tapos magla-live din siya. Ayoko ng baboy. 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 Yeah. Okay, on that note, thank you very much, guys. Yeah, bye. Maraming salamat.